masarap ang maging Kristiyano pero mahirap ang maging Kristiyano. Christianity is not easy. Bakit? Kapag tinignan natin, kasi yung title natin yan is Dare to Go the Extra Mile. Going, doing, extending, extra mile. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Bakit ko nasabi na napakahirap maging Kristiyano? Yung lahat ng inaas sa atin ng Panginoon, minsan, pagdating po sa prinsipyo ng mundo na totally opposite, magkaiba. Kaya nga po, in Matthew chapter 5, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung papaano nga ba yung attitude ng mga sinasabing at tinatawag yung sarili that I am a Christian. Yung nakagisnan natin na pamumuhay, yung way of living natin totally, kapag hindi mo alam yung Bible, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, talagang susunod ka doon. In Matthew chapter 5, verses 38 to 47, narinig ninyong sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao kung sinampal ka sa kanan, pisngi, sabi diyan, ibigay mo din ang kaliwa. Kung isakdal ka nino man upang makuhang iyong damit, ibigay ang balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Yan po yung key verse natin. Sabi diyan, and if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. In other translation, go for an extra mile. So, verse 42, bigyan mo ang nangihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nangihiram sa iyo. Verse 43, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kapag kayo'y naging tunay, upang kayo maging tunay na mga anak ng Diyos Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mga mabubuti, gayon din sa mga masasama. Nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga hindi matuwid. Verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, Christianity is not easy. Kasi laging nakatingin sa atin yung mga mata. Even yung ating sarili, lagi nating binabantayan. Hindi siya madali dahil yung binasa natin, yung iPhone and I. Ngipin sa ngipin, yan yung mga nakagisnan nating mga pelikula dati. Siguro yung mga millennial ngayon, wala nang mga ganyan. Pero dati di ba yung mga title ng mga pelikula? Mata mo lang ang walang latay. Mga or yung mga sinasabi nila na buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Yan yung mga title ng mga nakagisnan nating mga pelikula dati. That even today, yan ang buhay ng mga dapat wala kay Kristo. Pero ang buhay ng mga na kay Kristo, dapat meron tayong blueprint na sinusundan. Yung blueprint natin, yung Bible, kung anong sinabi ng Panginoon. Bakit sinabi ng Panginoon itong Matthew chapter 5 na binasa natin? Kasi sinasabi niya ito para sa mga nagpipreach siya actually sa mga sumusunod sa Kanya. Pero behind that, meron kasing naunang yung mga Pharisees and mga Sadducees. Ito yung mga perfect, letter perfect. Napakagaling nila pagdating sa mga law, sa mga kautusan. Kaya ang kinukote ng Panginoon dito is yung mga sa Old Testament.
In Exodus chapter 21, mababasa dyan yung kinote ni Jesus na an eye for an eye. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero itong mga Sadducees and Pharisees, ang sinusundan nila literal. And even others, kapag binasa nila ito, nililiteral nila. That they don't even, yung tignan siya na deeply, na pagkahulugan. Ang alam ng mga Sadduseo, kapag, and even yung mga Pharisees, na kapag sinusunod nila yung law, yun ang nagbibigay sa kanila, yun ang nagpapatuwid sa kanila. Yun ang nagpapaganap sa kanila. Na iba ang sinasabi ng Panginoon. Kasi yung mga Sadducees and mga Pharisees, sinasabi na kapag nangalunya ka, ang parusa, ganito. Huwag kayong mangangalunya, huwag kayong papatay. Actually, na-preach ko na to dati, kadugtong lang. Literally, tinitignan ng mga Pharisees and mga Sadducees na kapag papatay ka lang ng literal, huwag kang papatay. Yan ang sinasabi ng law. But ang sinasabi ni Jesus, huwag kang papatay in a sense. Na kapag nag-isip ka lang sa taong, nabuot ka lang sa taong yan, pinapatay mo na actually. Yan ang sinasabi ng Panginoon, pinalalim niya. Yung mga Pharisees and Sadducees, nandun sila sa, kapag perfect, kapag memorize nila ang Bible, kapag sinusundan nila ito, alam nila, yun na ang nagpapatuwid sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag, yung key verse natin, kapag may nag-force sa inyo na dalhin yung kanilang mga armas for a 1 mile, do it. Sabi ng Panginoon, an extra mile. Extend extra mile. Gawin mong 2. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Sa ang konteksto ng pinagmulan ng verse na kinote natin, sa time ng mga Romano, kapag dahil under Roman Empire, that time, sa time ni Jesus, kinoquote niya yung mga law ng Roman Empire. Kasi ang mga Romanong Empire, yung mga soldier, kapag meron silang daladalang mga armas nila, hindi natin alam kung ano yung mga armas nila that time. Kapag, for example, naglalakad ka lang, then bigla kang tinawag, pakidala nga ito ng 1 milya. Meron silang otoridad na gawin yon. Meron silang authority. Pwede nilang gawin yon. Kung ikaw, mga Hudyo, that time, kahit anong ginagawa mo, kailangan mong bitawan at gawin yung pinapagawa nila. Ayun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Yung first mile, yung sundin, yung batas. Yung second mile, yung extra mile, yun ay gagawin mo para sa Panginoon. You are doing the first mile dahil yun ay required. Dahil yun ang sinasabi ng law. But kapag may ginawa ka pa ba beyond dun sa pinapagawa ng law, tawag doon extra mile. At yun ang buhay na gusto ng Panginoon na ibuhay natin. Don't live dun sa first mile. Dapat lagi tayong gumagawa ng extra mile. Ano yun? Ano yung mga pinag-usapan? Ano yung pinag-uusapan natin sa umagang ito? Ito yung mga sinasabi ng Panginoon. Next, ate, sige tingnan natin. Yung mga kinote ng Panginoon dyan, first, sabi yung mga example ng mga extra mile. To love one's neighbor, the first mile. Kapag minahal mo yung iyong kapwa, tawag doon first mile. Kasi even the Bible, sinasabi niya na love the Lord your God, pangalawang utos, love your neighbor. So, ibig sabihin, sinusunod mo ngayon yung batas. Pero yung extra mile doon, yung kapag minahal mo, even yung kaaway mo. Heto, dito na tayo magkakatalo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi madaling maging Kristiyano, pero masarap kapag nasusunod mo yung pinapagawa ng Panginoon. Sabi niyan, to love one's neighbor is the first mile, then to love one's enemy is the extra mile.
Yung mamahalin mo yung kapwa mo, check yon. Pero magkakatalo kapag yung kaaway mo, kaya mo ba siyang mahalin? Mahirap talaga. Mamahalin mo yung kapwa mo, pwede yon. Pero yung mahalin mo yung kaaway mo, Lord naman. Pangalawa, to bless those who bless you is the first mile. To bless those who curse you is the extra mile. Of course, kapag may nag-bless sa atin in any form ng blessing, gusto natin mag-bless din. Gusto natin kagad, kapag may bawi ko, bumawi ko kaya ka. Ganon tayo mga Pilipino. Kapag may bawi talaga, balikan da ka. Pero yung ibibless mo, yung mga nagka-curse sa'yo, diyan tayo nagkakatalo. For example, may mga pinagsasabi sa atin, mga masasama. Ginawan tayo ng masama. Kinurse tayo. Paano nga ba tayo mag-bless sa kanila? For example, kinurse ka, i-curse mo din. Paano ba natin sila binibless? Yung pabayaan mo lang sila. Yan ang sinasabi ni Jesus dyan. Yung kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo din yung kaliwa, not literal. Halimbawa, sinampal ka, tapos ibibigay mo din yung kaliwa. Yung sinasabi ng Panginoon dyan, yung kapag sinampal ka, minsan kasi even yung mga masasakit na salita, sampal sa atin. Hindi literal. Na kapag may sinabi lang silang masama sa'yo, kapag pinagbintangan ka, na alam mo na hindi naman talaga totoo, ang ano dyan is tayo, no? Bilang mga Kristiyano, kagad tayong, kasi tayong mga tao, ano tayo yung gusto natin yung gumante kaagad. Na kapag ginawan ka ng masang, gagantihan mo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, i-bless mo. Na instead na i-curse mo din, i-bless mo. For example, ipag-pray mo sa Panginoon, that's form of blessing. Lord, patawaran niya po yung tao ngayon, na po ba yung panyabiyana? Lord, patawaran niya po yung tao ngayon, makalunos yun. Form of blessing. The next one, sabi dyan, yung to those who do good to you, tapos gagawan mo din ng good, that's the first mile. But yung extra mile, yung kapag gumawa ka na ng good dun sa mga taong ayaw sa'yo. Praying for those who pray for you. Pinagpipray mo, first mile. Kasi kapatid, alam mo, lagi kita pinagpipray talaga po. Kaya nyo po pagpipray ko din kayo. Pero yung ipanalangin mo yung mga nang insulto sa'yo, yung nagpahiya sa'yo, ako literal pinagpipray ko naman talaga sila. Sabi, Lord, kunan nyo na lang. Hindi ganon, curse yun. Hindi ganon. Yung sinabi ko kanina na form of blessing sa kanila, yung ilapit mo sila sa Panginoon, Lord. Kasi dapat tayong mga Kristiyano, tayo yung mas nakakaunawa. Kasi sinasabi, kaya nga po, bakit yung ibang mga samahan, fellowship, hindi naman sila binabantayan kagaya ng pagbantay sa atin. Putang di lang may kagawang matsuro at wala mo, okay mo. Pero bakit kapag born again, Kristiyano, bakit parang dapat ang buhay mo, hindi ka nagkakamali. Dapat yung buhay mo yung mahinahon lagi. Kasi nagbigay ang Panginoon ng standard. Kasi sinasabi na, ay, born again, ibig sabihin na born again na. Mag-hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So, ibig sabihin, ano nang mga yan, mababait yan. Kahit tusukin mo yung mata niyan, ibibigay niya yung kaliwang mata. Ang sinasabi ng Lord dito, hindi yung between life and death. For example, alam mo na sinasaksak ka.
ibang usapan na yon. Alam mong ninanakawan ka tapos gusto kang patin or i-rape. Ay sinabi na kasing Lord, biya ko na yan. Hindi siya ganon. Ang sinasabi ng Lord dito is yung everyday living, yung simple lang pero kapag pinatagal, lumalalim. Lumalaki. So yun yung mga extra mile na sinasabi natin. The question now, ito yung question. Ito yung masarap na question. Do you dare or are you willing to go the extra mile? Ngayong narinig natin yung mga extra mile na sinasabi ng Panginoon, willing pa ba tayong gumawa ng extra mile? Pastor, depende. Merong blueprint na sinasabi ang Panginoon and ito po yung Bible. Sa mga architect, alam nila yan. Na kapag gumawa ka ng blueprint, kung ano yung pinasa mo, pinasa mo sa kanila, dapat yun ang gawin nila. Hindi na dapat mag-revise. Tama ba mga architect? Kasi blueprint na yun na, final na siya. Hindi mo pwedeng i-revise. At dapat maintindihan mo na ikaw na gumagawa. Hindi mo siya i-interpret at your own. Dapat alam mo yung isip nung architect napasa sa'yo. Kapag ginawa nyo na, kapag in-execute nyo na, ginawa nyo na yung nasa blueprint, siyang siya. Dapat yung mind nung gumawa, makuha natin. Ganon din sa Bible. Itong blueprint natin, ginawa ito ng Panginoon. Dapat makita natin ano ba yung kaisipan ng Panginoon dito. Which is baliktad sa ginagawa ng mga Pharisees and Sadducees. May blueprint pero nire-revise nila. May blueprint pero skin deep yung ginagawa nila, sinusunod nila literally pero hindi nila alam yung isip nung gumawa nung blueprint. Kaya nagkakatalo. Kaya laging sinasabi ng Panginoon dito tong mga bagay na to. Pero mahirap nga ba? Yes. Hindi madali. Sino dito yung nagsasabi ngayon na totoo, pastor, hindi madaling maging Kristiyano? Hindi madali dahil mahirap, yes. Hindi madali yung maging Kristiyano. Pero nagiging madali ito kapag dahil meron tayong sinusunod na modelo. Mahirap in a way na bilang tao, pero pwede naman pala dahil meron tayong sinusunod na modelo. Remember this. Never na nag-ask si Lord sa atin ng mga bagay na hindi pa niya naranasan. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, kaya nyo yan dahil naranasan ko na. Bilang tao. Nung sinampal si Jesus, binatukan, hinampas, pinaghahampas. Hindi lang kaliwang pisngi niya yung ibinigay niya, buong katawan para sa kaligtasan. Kaya di ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Hinampas si Jesus, kung napapanood nyo sa Passion of Christ, hinampas siya dito sa ulo, hindi lang kabila yung binigay niya para hampasin, but buong katawan niya, sinacrifice niya, binigay niya para maligtas ka lang at maligtas ako. So yan po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya natin kasi naranasan ng Panginoon at meron tayong sinusunod na modelo. Truth about extra mile. Ano nga ba yung mga katotohanan sa extra mile na pinag-uusapan natin? The extra mile is a lonely road. First thing, sabi yan, the extra mile is a lonely road. Sa takbuhin, hindi lahat ng nag-umpisa natatapos. Ang magcha-champion, yung mananalo, mag-isa na lang. Pwede pong pagdating sa paggawa ng extra mile, marami kayo, pero ikaw na lang yung matitira na gumagawa nito. Kaya nga po, it's a lonely road. Mag-isa ka minsan, malungkot, walang kasama. Na minsan, kayo mismo magkasama, ayaw niyang magbigay, ayaw mo na din ngayon. It's a lonely road.
Kasi marami dyan, ayaw ang bagay na to. Marami dyan, tumataas ang kilay pagdating sa ganitong usapin. Lalo na kapag hindi Kristiyano. Pero alam ko na walang ganyan dito. Inkasiping mumulan. Kaya nga po hindi siya mahirap. Ay hindi siya madali. The extra mile never ends. Wala siyang katapusan. Sa buhay na meron tayo dito sa mundo, laging hinihingi ng pagkakataon yung magbigay ka ng extra mile. Walang katapusan yan. Natapos yung problema nyo ngayon, kinabukasan meron na namang nangaaway sa'yo. Meron na namang humihingi nito. Ano yung pinag-uusapan natin? To conclude yung pinag-uusapan natin, yung sinabi ni Paul in Romans chapter 12. Di ko alam kung verse 17. Basta in Romans chapter 12, sabi ni Paul, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Para mapadali ang usapan, yun ang sinabi ni Pablo. Ibig sabihin kapag ginawan ka ng masama, kasi hindi mo dapat yun, mali ang isasagot mo na masama din. Kasi lalawak at lalawak siya. Lalaki. Di ba kapag ginawan ka ng masama, so tayo ngayon, kasi yung gusto mo mag-bounce back eh. Gusto mo gumanti ka agad. Ipopost mo siya ngayon sa FB, yung makanining tao, sige. So ngayon, mababasa lahat ng tao, ay, wala yung makanyanyapin ng tao ngayon. So, pinahiya mo na, pinaalam mo na sa lahat, anong pinagkaiba nyo? Nakukuha po ba natin? Anong pinagkaiba nyo ngayon? Ang sinasabi ng Panginoon na, kasi mga anak kayo ng Diyos, so dapat, sabi niya, para makita ng mga anak kayo ng Diyos, dapat ito yung mga ginagawa natin. Kaya nga po hindi siya madali. Pero kakayanin natin dahil meron tayong modelo na sinusundan. So ipopost mo siya ngayon, binubroadcast mo, yung iba nagkasala din dahil sa post mo. Kasi bakit? Ano na sila dun sa pinost mo. So parang tumawag ka pa ngayon ng iba para itang pisahop-sahop yun eh. Anong pinagkaiba nun sa ginawa sa atin? Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Madali po bang maging Kristiyano? Hindi. Pinangalandakan na ganun nga siya. Kaya huwag na huwag mong gagamitin ang social media para tirahin yung iba. Gamitin mo yung social media to build others. Hindi yan ginawa para dyan. Tandaan mo to. Hindi ka ginawa ng Panginoon para magtanim ng sama ng loob at puot sa kapwa. Ala nang mag-amen. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang magtanim ng sama ng loob. Kaya nga po, extra mile never ends. Alam niyo po yung mga magagaling dito, yung extra mile na tinatawag natin. For example, kasi gusto natin lahat maranasan yung extra mile. Yung tinatawag natin customer service. Ginawan na po ba kayo ng extra mile na mga, for example, may binili ka, tapos dinagdagan. For example, sinaligan tao. Tapos, digdagan ko na yung kain niyan. Ay, nakangkatulay eh. Tapos, digdagan kayo pang kain. Itang arnibalan, digdagan kayo pa sago. Anak ang kaswelo. For example, kuya, pakiabot mo yung pinta. Tapos kinuha niya, ay, atad ko na po, kayatan kaya kayong sakyan. Nuko niya po yung sakyan. Ay, wala akong sakyanan. Atad ko na po, tawag doon extra mile. At kapag ginawan ka nun, ang sarap sa pakiramdam, tama ba? Yung gawan ka ng pabor. So kung alam natin yung pakiramdam ng ginawan ng extra mile, why not
iparamdam din natin sa iba in a way na itong pinag-uusapan natin, mahirap talagang magpatawad. Gusto ko yung sinabi ni Pastor Stephen, yung forgive and forget. Sabi niya, ito ay laging sinasabi, pero hindi talaga siya madali. Yung kapag pinatawad mo yung isang tao, tapos kakalimutan mo na, sabihin ko sa inyo, hindi mo yun makakalimutan. Hindi yun totoo. Yung pinatawad mo, tapos kakalimutan mo na, hindi yun totoo. Babalik at babalik pa rin yan, hindi mo yan mabubura sa kaisipan mo. So ano daw, kasi lahat naman tayo gustong magpatawad at gustong kalimutan yun, pero mahirap talaga siya. Ito yung sinabi ni Pastor Stephen. Change the way you remembered it. Forgive and forget, but change the way you remember it. For example, may gumawa sa'yo ng masama. So ikaw ngayon bilang Kristiyano, gusto mo siyang i-forgive. Kasi sinasabi ng Bible, masakit man sagit pero patatawarin kita. Pinatawad mo siya ngayon, pero yung usapan dyan yung forgetting. Paano mo yun makakalimutan? Change the way you remember it. For example, ikit mo, tawaran mo na tapos sikit mo na ng pasbay. May balik ngayon to. Ang galigitin na. Burimi ang ingud-ngud kaya hindi na. Yung nanggagalitin nga. Pero kapag naalala mo yun, palitan mo daw. Kung paano mo siya naalala. Yung buti na lang. Nagkaroon ako ng chance na patawarin ka at merong chance na mabigyan ng glory ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kasi for example, ginawan mo yan ng masama, tapos pinatawad mo. Sabi ng Bible, nag-glorify ang ating Ama. Change the way you remembered it. Buti na lang may chance ako na isang pastor ang na-build up dahil sa ganyang pagkakataon. Every situation na nangyayari sa atin, merong chance na mag-glorify ang ating Panginoon. So ayun po siya, extra mile never ends. Hindi yan, hanggat buhay tayo dito, meron at merong mangyayaring ganyan. The extra mile will always under attack. Ito naman yan. The extra mile always be under attack. By whom? Of course, kay Satan. Lagi niya tayong aatakihin sa ganyang mga bagay. Sino yung mga ginagamit minsan ni Satan? Yung FF, yung friends, yung family. And minsan, kapatid sa pananampalataya. Yan ang masakit. By friends, minsan gagawan tayo ng masama ng kaibigan. Kaya dapat wala sa bokabularyo natin yung salitang mayap kong barkada. Di ba? May mga ganong pananalita. Yung mabuti akong kaibigan pero masama akong kaaway. Hindi dapat wala yun sa bokabularyo ng mga Kristiyano. Di ba? Dapat walang ganon. So sabi niya, friends, minsan gagamitin niya ni Satan para tirahin yung ating extra mile. Sometimes family, sa pamilya natin, ginagamit din niya ni Satan para dyan. At ang masakit dyan minsan, brothers and sisters, ginagamit ni Satan. Tandaan po natin to. Forgiveness may not change your past. Forgiveness may not change your past, but it can change your future. Hindi na mababago yung kapag pinatawad mo yung tao, hindi na mababago yung nakaraan. Pero kaya nitong baguhin yung ating paparating, yung future natin. Amen po ba? Yung pang-apat, the extra mile leads to reward. Heto tayo. Heto yung gusto ko dito. The extra mile leads to reward. Ano yung reward na to? Itong tatlo, joy, peace, freedom. The extra mile leads to reward.
Bakit ko sinabi na joy, peace, and freedom? Kapag may nakasakit sa atin, merong chance na hindi natin susundin yung blueprint. Bilang tao nga naman. Bilang tao, merong chance na kaya nga po sabi ko, mahirap ba? Mahirap kapag yung sarili nating prinsipyo at damdamin ang pinairal. Sabi yan, mahirap pa. Yung reward kapag binigay mo yung extra mile mo. Yung extra mile kapag, for example, hindi ka patapatawad, pero pinatawad mo pa rin, tawag doon extra mile. For example, ginawan ka ng masama. At itong taong to, every time na nakikita mo, talagang yung damdamin mo, hindi mapigilan talaga yung bugso ng damdamin talaga. Pero kapag ginawan mo ng extra mile, in-extend mo. Kaya nga po yung Greek word ng forgiveness is let it go. Kapag tinignan mo yung Greek word ng forgiveness, let it go. Ibig sabihin, hanggat hindi mo yan binibitawan, wala kang reward. Ano yung reward? Hindi mo mararanasan ng peace. Wala kang joy. Wala kang freedom. Kinukulong mo yung sarili mo sa galit, sa puot. Wala kang joy kasi every time na nakikita mo yan, dadalumdum kay tsura. Every time na nakikita mo yung taong yan, yung hindi mo naranasan, kaya hindi nakikita sa'yo, hindi nagsashine ang glory ng Panginoon sa atin. Alam na alam mo yung tao na merong daladalang puot, kitang-kita mo sa mukha. Lalo naman kasipin mo dyan, maka-face mask yan, balo mong balo. Kaya nga po sinabi, hindi tayo nilikha ng Diyos at tinawag ng Diyos para lamang magtanim ng sama ng loob. Sabi dyan, yung reward dyan, i-let go mo. Palayain mo yung sarili mo. Siya, happy-happy na. Ala na kaya, titanggawa na. Tapos sige po takakit mo. Pastor, kasi sinabi ng Lord, Jesus is the Lion of Judah. Niya minsan magiging kong lion. Si Jesus yun, hindi ikaw. Tupa ka. Tupa. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, tupa ako. Tupa. Ang tupa, napakamik. Napaka-gentle. Yung reward ng joy, hindi siya financial, but yung reward nun, yung extra mile, yung joy, yung peace, yung freedom, palayain mo. Ang sarap mamuhay na walang dala-dala. Ang sarap mamuhay na bawat taong na nakakasalubong, extra mile, sabi ng pastor, extra smile. Ang sarap na mamuhay. Kasi binigyan na tayo ng Panginoon ng freedom. Huwag mo nang ikulong yung sarili mo. Nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, binigyan ka na niya ng kalayaan. Pinalaya ka ng Panginoon, ngayon kinukulong mo ang sarili mo dahil lamang. Of course, we've been there. Lahat. Lahat naman tayo ginawan siguro ng masama. Pero alam natin yung pakiramdam na kapag nag-let it go tayo, kapag nag-let go tayo, at pinagpapasa Diyos mo. Kaya nga po, let go and let God. Hayaan mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung talagang ayaw niya, akin ang paghihigante. Kung talagang karapat-dapat siya na parusahan ng Panginoon, ang Lord ang magpaparusa. Hindi tayo ang gagawa ng masama para sa kanila. Sabi ni Lord, huwag mong dudumihan yung mga kamay mo. Dahil lamang kamay na yan ay ginawa to bless others. Hindi ginawa yung mga kamay na yan para manakit. Ginawa yan to extend extra mile. Mag-bless. Bigyan ng pagpapala. So bakit nga ba minsan hindi tayo nakakaranas ng joyful life? First, sabi diyan, kasi nawawalan tayo at baka wala lang. Walang happiness sa puso kasi gusto natin lahat siniserve tayo.
Gusto natin lahat sineserve, but ayaw nating mag-serve. Bakit minsan wala tayong kaligayahan sa puso? Kasi lahat tayo gusto makaranas lang. Yung tayo lang. Ayaw mag-extend ng extra mile. Yung iba. Gusto lahat sineserve. Extend our extra mile. Happiness in the home, church, company, not happy because someone's not going an extra mile. Sa kumpanya, sa pamilya, for example, sa pamilya, nagkaroon kayo nga ng problema ni Mr. and Mrs. Di ba, everyday naman yan, hindi pwedeng walang kahit konting conflict lang. Meron po ba ditong hindi nag-aaway na mag-asawa? Bigyan ng jacket. So, sa family, dapat merong nagbibigay ng extra mile. Napakasaya ng isang tahanan, ng isang simbahan, ng mga kumpanya, ng kahit anong samahan, kapag laging merong nagbibigay ng extra mile. Kapag walang gustong mag-extend ng extra mile, sa isang pamilya, alam na alam mo yan, napakagulo. Sa isang kumpanya, napakagulong kumpanya. Sa isang samahan sa church, kapag laging nagpapataasan, may pride, yung ayaw magbigay ng extra mile, ayaw mag-forgive kahit Kristiyano tayong parehas, Kristiyano ka tayong parehas, pero aliwa na yung gawa mo ngayon, masyado ng malalim. So walang magawa. Pero kapag may nagbigay ng extra mile, sabi yan, gumagaan yung buhay. Amen po ba doon? Kaya po, sa ating conclusion, sabi, doing and extending extra mile might save one's soul. Doing and extending our extra mile might save one's soul. Yung kapag gumawa tayo, pinagkaloob natin, binigay natin yung ating extra mile sa iba, pwedeng merong maligtas na isang kaluluwa. In John chapter 8, yung usapin ng babaeng nahuling nangangalo niya. Sabi ng mga Pariseo, mga Sadducees, kinaladkad nila yung babae, binigay nila sa harapan ni Jesus. Do ang konteksto nito ay tinatrap si Jesus. Pero doon tayo sa kwento. Tinatrap si Jesus. Pero doon tayo sa kwento na totoo naman itong babae ay makasalanan. Kasi sinabi mismo ni Jesus kapag binasa natin in John chapter 8. So sabi po ng mga Sadducees and Pharisees, binigay nila kay Jesus, nilapit nila. Sabi na, kung tutukan teacher, ano yung karapat-dapat na gawin dito? Sabi niya, stone to death. Kasi nahuli namin siyang nangangalo niya. Pero kapag pinag-aralan mo yan, pwedeng hindi naman. Or bakit siya lang? Kasi sinasabi sa Leviticus, kapag nahuli siya, nangangalo niya, even yung lalaki, silang dalawa paparusahan. Kaya nga po, ang konteksto nito, tinatrap lang talaga si Jesus. Gusto lang nilang mahuli si Jesus na magkamali. Pero doon tayo sa kwento na, heto, sabi niya, binigay kay Jesus, sabi ng mga tao, batuhin hanggang mamatay. Kasi sa law, sa Old Testament, heto ang law. Sa Old Testament, kapag nahuli kang nangalo niya, nagkasala, ibig sabihin, stone to death. Papatayin ka talaga. Yung unang nakakita sa'yo, dun sa ginagawa nyo, yan ang unang babato. Kung sino yung unang nakakita, at dapat meron at least 3 witness. Kapag mag-isa lang yung witness, sinabi, ay nakita ko siya, ganto. Hindi yan pwede. Dapat 3. So kapag sinabi, ito po, nahuli namin na nangangalo niya, nag-commit siya ng adultery sa kanyang asawa. So ang gagawin, yung unang nakakita siya, yung unang babato. Tapos sabay-sabay na nun, yung kung sinong nandun na may hawak ng bato. Napakasakit na parusa. Kasi nga, nagkasala. Yung law, yung first mile, ang sinasabi, dapat patayin dahil nagkasala. Pero yung extra mile,
in-extend ni Jesus. Sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Pinapakita ni Jesus doon na lahat tayo ay hindi perpekto. Kaya sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan, siya yung unang bumato. Ibig sabihin, lahat tayo kailangan ang extra mile. Kasi lahat tayo nagkasala. So isa-isa sila nag-alisan. And then sabi ni Jesus sa kanya, nasan sila? Hindi ka ba nila pinagbabato? Sabi ng babae, Sir, hindi po. Sabi ni Jesus sa kanya, go and sin no more. Kung susundin yung law, dapat papatayin siya. Pero ano yung pinairal ni Jesus? Love. Second chance. Forgiveness. Ano yung nangyari sa babae? Sinasabi ng iba, hindi si Mary Magdalene yun. Pero sinasabi din ng iba, si Mary Magdalene yun. Hindi natin alam. Baka itong babaeng pinatawad ni Jesus na to, at naniniwala ako na nabago yung buhay niya dahil na-encounter niya si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus? Pinataw ba niya sa kanya yung kaparusahan? Oo nga, nagkasala siya. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Dapat siyang parusahan. Hindi. Ang nangibabaw sa Panginoon, yung love. Amen? A love that restores. Kaya nga po sabi ko, mahirap bilang Kristiyano. Pero kung paiiralin natin yung pagmamahal na nanggaling sa Panginoon, kaya natin. Choose freedom. Gusto ng Panginoon, arrested heart. Yung pusong may kapahinga. Paano yun mangyayari? Let it go. Palayain mo siya. Palayain mo din yung sarili mo. Anong ginawa ni Jesus? In-extend ba niya? Ginawa ba niya yung law? Requirement ng law? Hindi. Mumiral sa kanya yung love. Tapos, forgiveness. And then, second chance. Bakit sinabi ng hanggang ilan ba dapat ako magpatawad? Sabi ni Peter kay Jesus. 7 times ba? Kailangan ba nating lagyan ng numero ang pagpapatawad? Kasi sa Jewish tradition, meron lang 3 dapat. Pwede mong patawarin yung tao yung 3 beses lang. Kapag pang-4 na, hindi na pwede. Sa Jewish tradition. Kaya nung sinabi ni Peter na, Lord, 7 times ba? Actually, dinoble na niya. Pwede na dapat yon. At meron pang dagdag na isa. Dinoble niya, pero dinagdagan pa niya 7. A perfect number. So kung 3 lang yun, sabi niya, Lord, 7 times ba? Kasi sinasabi niya kay Jesus na, Lord, ano na to ha, in-extend ko na, dinoble ko na, dinagdagan ko pa ng isa. Extra mile. Pero anong sabi ni Jesus? 70 times 7. Bakit kung hindi natin dapat lagyan ng numero, bakit si Jesus nilagyan niya ng numero? 70 times 7, ilan yon? Ang dami nun. 70 times 7 equals 490. Tama ba? Sa Greek word, ang 490 is equivalent to unlimited. Ibig sabihin, magpapatawad at magpapatawad at magpapatawad at magpapatawad tayo. Bakit? Ang reward kasi niyan, joy sa'yo, peace sa'yo,
freedom sa'yo. Sa'yo din naman ang pakinabang. Kasi the more na niyayakap mo yan, ayaw mong bitawan yan, nararamdaman mo. Change the way you remembered it. Buti na lang, meron akong Diyos na nagpapatawad. Pwede kitang patawarin at pwede kang maligtas. Pwede palang mag-glorify yung aking Panginoon dahil pinatawad kita. Pwede palang mag-glorify ang aking Panginoon dahil in-extend ko yung aking extra mile sa iyo. Dapat si Peter, kinamuhian ng Panginoon eh. Kasi nung time na kailangan ni Jesus si Peter, nasaan si Peter? Pinagtatwa niya. Kasi nung time na nahihirapan na si Jesus, pinapahirapan, dinakip siya, dapat nandun ka eh. Dapat hindi siya nawala sa tabi ni Jesus eh. Dapat, Lord, balo ko bagyo mo yan. Pero anong ginawa niya? Nagtago-tago siya, lumayo siya. Tapos nung tinanong, uy, kaya bimibita, hindi ko yan kasama. Hindi ko nga yan nakikilala. Talagang tinatwa niya si Jesus. Pero ito yung maganda. Nung namatay si Jesus, nung muling nabuhay, hinanap niya si Peter. Si Lord mismo ang tumawag ulit kay Peter. Pumunta si Peter sa kanya. Pumunta si Lord sa kanya. Kaya nga po, mahirap sa isang Kristiyano, pero kapag tinignan natin yung modelo natin, pwede pala at kakayanin natin. Anong nangyari? Na-restore si Peter. Every time na pinaparamdam natin yung love from Jesus, a love that can restore, nare-restore yung iba. Sino si Peter sa Christianity? Napakatindi ng ginawa ni Peter. Na-restore siya. Bakit? Kasi in-extend ng Lord, pinaramdam ng Lord, ginawan siya ng Panginoon ng extra mile. Amen po ba? So, alam natin yung pakiramdam ng ginagawa ng extra mile, iparanas natin sa iba. Mahirap sa mahirap kung yung sarili nating prinsipyo, yung sarili nating damdamin yung pinapairal natin. Sa mundo, talo ka kapag ginawa mo yun. Kasi pwedeng pagtawanan ka. Kasi ikaw na yung ginawan ng masama, tapos ikaw pa yung nagpakumbaba. Tatawanan ka ng mundo. Pero sa harapan ng Diyos, kapag ginawa natin yung bagay na yon, nilunok natin yung pride natin, tayo yung nagpakumbaba, do tayo na yung ginawa ng masama, yun ay napakasarap sa paningin ng ating tagapagligtas. Kasi ibig sabihin, yung love ni Jesus nagtatranscend sa atin. Ang question ngayon sa atin, yung challenge sa atin, do you dare to go the extra mile? Ang challenge sa atin ngayon ng Panginoon, kakayanin mo ba na ibigay, i-extend, iparanas yung extra mile sa iba? Pairalin nawa natin yung love. Not the law. Yung requirement ng law, ganito. Pero tayo bilang mananampalataya, we ought to forgive. Kapag sinabi natin we ought to forgive, it's a must. Utos ng Panginoon na tayo ay magpatawad din sa atin. Madali na namang sabihin yung magpapatawad ako kasi pinatawad din ako ng Panginoon. Magmamahal ako kasi minahal din ako ng Panginoon. Madaling sabihin yan eh. Pero kapag yung execution niya, yung gagawin na natin, mahirap. Kaya sa sarili natin, hindi talaga natin yan kaya. Kaya humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Bilang tao, mahirap yan sa atin. Ginawan ka ng masama, pag-pray mo, i-bless mo. Mahirap yan. Pero sa tulong at grasya ng Panginoon, kakayanin natin yan. Para hindi makita na tama tayo, ba't tama ang sinasabi ng Panginoon. Kapag meron ng nangyayaring hindi pagkakaintindihan, huwag niyong tignan kung sino yung tama. Gawin niyo kung ano ang tama. Iba yun.
Kapag tinignan natin kung sino ang tama, ako, tama, ako, tama, ako, tama, hindi. Gawin natin yung tama. Ano ba yung tama? Yung magpakumbaba. Ayusin ang dapat ayusin. Ano ba yung tama? Yung sinasabi ng Panginoon.